Alam mo Don, life is too short para hindi mo i-enjoy ang mga bagay. Now that you're back in the flesh, you should meet girls and feel free to date again. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang ikalawang kabanata. Dude, huwag kang makialam. Besides, an old man like you shouldn't be hanging out in places like this. I was just trying to have a good time with this pretty lady right here. Mayabang na wika ni Mark na siyang nagpintig sa tenga ni Don. Habang nagkakaroon na ng tensyon sa pagitan ni Don at ng lalaking nambastos kay Neri, ay pinanood lamang ni Neri ang dalawang lalaki na mukhang nagkakainitan na sa kanyang harap. Pero tila ba hindi na niya alintana ang pambabastos ng lalaki sa kanya dahil nakatingin na lamang siya ngayon kay Don na nasa kanyang harapan. Kilalanin mong binabangga mo, kid. Sinabi na nga ng babae na hindi siya interesado eh. Ipinipilit mo pa? Ganon ka ba ka down bad para hindi mo maintindihan ang salitang consent? Seryosong tugon naman ni Don na siyang halos magpainit sa ulo ni Mark. Wow! You have a filthy mouth. Hiyaw ni Mark at akmang susuntukin na sana si Don pero bago pa niya malapitan ito ay kinuha na ni Don ang kanyang kamay at saka pinaikot. Dahilan upang mabalian ito. Napahiyaw na lamang sa sakit si Mark at agad na siyang sinaklolohan ng kanyang mga kaibigan. Huwag masyadong mayabang. Paalala pa ni Don. Dude, tara na. Bulong naman ng mga kasama ni Mark sa kanya. Mukhang natakot naman ng mga ito dahil hindi naman nila inaakalang meron palang laban si Don at malakas pala ito. Umalis na lamang ang mga ito sa club at hindi na rin nagtangkang lumaban pa. Gulat naman si Neri sa mga pangyayari. Gayon din ang kaibigan niya si Juliet na bumulong pa sa tenga ng kaibigan. Napaka-hot naman pala nitong best friend ng daddy mo. Hindi naman makapaniwala si Neri na nagawa iyon ni Don. Pagkatapos ng insidente ay nilingon na siya nito at saka seryosong nagwika rito. Let's go back to your mom's wedding. Sabi nito, sabay hila sa braso ni Neri. Wala na silang nagawa pa at sumunod na silang dalawa ni Juliet pabalik sa venue ng reception. Thank you. Mahinang sambit ni Neri kay Don na makabalik na sila sa hall. Tumango lamang si Don sa kanya. Medyo natakot na nga si Neri sa nangyari at halos ma-intimidate siya kay Don dahil sa ginawa nito kanina. Kaya naman umiwas na siya rito at hinila na lamang si Juliet palapit sa kanilang kinauupuan. Buti na lang din dumating yung best friend ng daddy mo, no? Kung hindi, naku, baka napano pa tayo ron. May mga lalaki kasi talagang babastos. Hindi maikalma yung mga sarili eh. Reklamo pa ni Juliet. Hindi naman umimik si Neri at patuloy na inaalala ang mga nangyayari kanina. Oh, paano ba yan? Mauuna na ako ah. May pasok pa ako mamaya. Hindi naman ako pwedeng malate roon. Wika ni Juliet. Agad namang napaangat ng tingin si Neri. Aalis ka na? Oo. Kaltas pa sa sweldo ko kapag nalate ako. Para na rin makapagpahinga pa ako ng kaunti. Uy, thank you talaga sa pag-imbita mo sa akin dito ah. Nabusog talaga ako ng sobra sis. O siya, see you na lang next time. Paalam ni Juliet sabay beso kay Neri. At dahil wala ng kaibigan at ayaw namang makihalubilo ni Neri sa mga bisita roon sa reception, nagtungo na lamang siya sa may bar at nag-order ng isang inumin. Pagkatapos ay nagtungo siya sa may dulo ng hall kung saan tanaw niya ang lahat ng mga bisita. Sumandal siya roon at tahimik na lamang na pinanood ang mga taong nagkakasiyahan. Samantala, magtutungo rin sana sa bar si Don upang muling umorder ng baso ng whiskey nang tawagin ng isang lalaki ang kanyang pangalan. Don, what a surprise! Humarap si Don at bahagya lamang itong umiti nang makita si Gary, isa sa mga kaibigan nila ng ama ni Neri. Gary, good to see you!
Bati naman ito. Good to see you indeed. It's been, what, years? Nandito ka pala. Para hindi naman yata kita nakita kanina sa simbahan. Hindi naman kasi ako umattend ng ceremony. Nagpunta lang ako rito sa reception kasi nakakahiya naman kay Daisy. Tumango si Gary. Oo rin, akalain mo rin ano? Daisy will get married years after Paul died. It's a good thing for her naman. Pero maiba ako. Si Daisy na ikasal na ulit after how many years? Ikaw? 2 years na kayong annulled ng ex-wife mo, hindi ba? Wala ka na bang planong ikasal ulit? Don't tell me sa loob ng 2 years na yun na hindi ka pa rin nakakahanap ng kapalit. Napailing na lamang si Don. Wala naman yun sa isip ko. I don't know. Parang ang hirap lang makahanap ng kapalit. At saka hindi naman ako nagmamadali. I believe someone will come in the right time. Ang sabihin mo, hopeless romantic ka lang. At napaka-cheesy naman nun. Sa tinagal-tagal ng panahon, parang hindi ka pa rin nagbabago ah. Sigurado akong tinatawanan ka ngayon ni Paul mula sa langit. Natatawang sagot ni Gary dahil sa sinabi ng kaibigan. Natawan na rin na lamang si Don. Totoo naman kasi ang kanyang sinabi. Para bang hindi pa siya handang sumugal muli sa isang relasyon at muli magtiwala sa isang babae. Hindi na muna iyon tumakbo sa kanyang isip dahil wala naman siyang planong magka-girlfriend sa mga panahon ngayon. Pero alam mo pare, wala namang masama kung makipag-date ka o ano. Ang daming mga babae riyan. Dito na nga lang sa party, ang dami na eh. Anong age bracket bang gusto mo? Gusto mo ba sa mga sing-edad mo o sa mas bata? Biro pa ni Gary na lalo lamang nagpailing kay Don at uminom na lamang ng whiskey. Nagpatuloy pa nga sa pagtuturo ng mga babae si Gary na animoy pinipilit si Don na magkaroon ng interes sa mga ito. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Don ang maalalang muli si Neri. Kasabay ng kanyang paglagok sa kanyang whiskey, ay siyang pagtingin din niya kay Neri na nakasandal sa isang gilid. Hindi lubos na maisip ni Don na ang batang nakita niya kung paano lumaki noon ay magiging ganito kaganda at kasexy ngayon. Galing naman kasi talaga sa Germany si Don at doon na siya nanirahan ng matagal na panahon. Ngayon lamang siya ulit bumalik ng bansa upang dito na manirahang muli. So, for good ka na ba rito? Tanong naman ni Gary kay Don. Aba, marami-rami na rin tayong dapat planuhin sa negosyo. Tumango naman si Don. Yeah, I'll be staying here for good. Masyado na rin akong matagal sa Germany. Nagpunta at nanirahan lang din naman talaga ako roon dahil sa ex-wife ko. There's no other reason for me to stay there anymore. That's what I'm saying. Life is too short para hindi mo i-enjoy ang mga bagay. Now that you're back in the flesh, you should meet girls and feel free to date again. Napailing si Don. I told you, ang hirap na nga magtiwala ulit. Sagot naman ito. Who says anything about trust? Ang akin lang naman ay kahit mag-enjoy ka lang ng kaunti habang hindi mo pa naiisip na mag-settle down muli. Aba, kailangan magamit mo rin yan. Kawawa yan kapag hindi nabasbasan. Makahulog ang biro ni Gary na siyang nagpatawa na lamang kay Don. Sa katunayan kasi, pinakasalan lang naman ni Don ang dati niyang asawa sa pag-aakalang nabuntis niya ito. Lumipat pa ito ng Germany para dito dahil doong gusto manirahan ng babae. Ang daming ginawang bagay ni Don para dito. Subalit malalaman lamang niya na iba pala ang tatay ng dinadala nito, na hindi pala siya ang tunay na ama at niloloko lamang siya ng babae. Kaya naman nag-file ng annulment si Don. Matagal-tagal din bago ito ma-finalize. At buhat noon, ay hirap na hirap siyang magtiwala. Sa dinami-rami ng babae, hindi siya sigurado kung handa siyang buksan muli ang kanyang puso at magtiwala sa mga ito. Sa takot na baka muli na naman siyang paglaruan at lokohin ng mga ito. Saglit pang nagkwentuhan si Don at Gary hanggang sa tuluyan na ito magpaalam sa kanya. Nang maiwan si Don ay nakita na lamang niya ang kanyang sarili na naglalakad papalabas ng venue
at sumusunod kay Neri na lumalabas mula roon upang magpahangin. Nang makalabas si Neri ay huminga siya ng malalim at saka sandaling pumikit at dinama ang hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Naisipan niyang lumabas dahil masyado na siyang naiingayan sa loob at wala naman kasi talaga siyang nakakausap sa mga iyon. Kung hindi lang talaga siya pagagalitan ng kanyang mommy, ay kanina pa talaga niya gustong umuwi. Gusto na nga lamang sana niyang bumalik sa underground club. Subalit baka kung mapaano lamang siya kapag bumalik pa siya roon. Habang nagpapahangin ay naramdaman ni Neri na mayroong tumayo sa kanyang gilid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya si Don na nasa kanyang gilid. Nakatayo lamang ito at saka diretsong nakatingin sa kanilang harapan. Sinubukan naman ni Neri na pakalmahin ang kanyang sarili. Ngayon niya lamang kasi nakitang muli si Don makalipas ang napakahabang panahon. At hindi naman kasi talaga niya maitatago na crush na nga ito. Kaya naman sandali pa siyang natigilan at nag-ipon pa siya ng lakas bago ito kausapin. Mr. Gray? Thank you nga pala ulit sa kanina. Thanks for saving me and my friend. Nahihiyang pasasalamat ni Neri kay Don. Bagya namang natawa si Don. Wala yun, that's no big deal. On the other hand though, bakit naman Mr. Gray pang tawag mo sa akin? Napaka-formal naman noon. Hindi ba that's how everyone calls you? Hindi naman tayo super close for me to call you on a first name basis, so yes, Mr. Gray. Para sa akin, ikaw si Mr. Gray. Inosenteng tanong naman ni Neri. Mr. Gray naman talaga ang tawag niya rito noon pa lamang. Lahat naman kasi talaga ng mga tao ay ito ang tawag sa kanya. Tangi ang mga kapamilya at kaibigan lamang nito ang nakakatawag sa kanya ng Don. Yeah, but you can just call me Don. That's okay. Sabi ni Don. Tumango naman si Neri. Okay, Don, sabi mo eh. Piling sagot ni Neri na siyang nagpatawa sa kanilang dalawa. Maya-maya lamang ay bigla na silang natigilan at napatingin sa isa't isa. Pero agad rin nilang iniwas ang kanilang mga paningin. Napayuko si Neri at napatikhim naman si Don. Sandali silang nabalot ng katahimikan bago iyon putulin ni Don. So how's everything? Balita ko graduate ka na ng college? What are your plans now? I'm thinking of following my dad's footsteps. Papasok ako sa law school. Nakapasa rin naman ako sa entrance examination. That's good. Maganda nga sumunod ka sa yapak ng dad mo. I'm sure he will be proud of you. Napangiti si Neri. I'm doing it for him naman. Ikaw ba, Don? Anong plano mo? Di ba galing ka sa Germany? Tumango si Don. Yeah, but I'll be staying here in the Philippines for good. Napatango si Neri dahil hindi niya na alam ang kanyang sasabihin. Muli naman silang nabalot ng katahimikan. At sa puntong iyon, mas matagal na katahimikan ang nanaig sa pagitan nilang dalawa. Bakit nga pala mag-isa ka lang dito? Is everything okay? Nag-aalalang tanong ni Don bilang pagbabasag sa katahimikan. Huminga ng malalim si Neri. Umalis na kasi yung friend ko eh. Wala naman akong ka-close sa loob. It's too cramped there. Masyado ring maingay. Lahat sila nag-i-enjoy. And why is that an issue? Kaibigan ka ni Dad, hindi ba? Siguro naman napansin mo na noon pa lang, hindi na talaga ako close kay Mommy. I'm a big daddy's girl. Sa kanya talaga ako mas close. But then he died. And nothing really changed between me and Mom. Well, if I were you, hahayaan ko na lang ang mommy mo na maging masaya. Besides, I'm sure it's what Paul would have wanted, na maging masayang muli ang mommy mo. Matagal din naman niyang minahal at inalagaan ang dad mo. It's about time para makahanap ulit siya ng taong magpapasaya sa kanya. She deserves it. Napayuko si Neri. At dahil sa sinabi ni Don ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso at tila ba maiiyak na siya. Naramdaman ni Don na bumagsak ang mga balikat ni Neri
Kaya agad niya itong hinila papalapit sa kanya at saka niyakap at hinagod ito sa likod. At doon na nga tuluyang naiyak si Neri. At kasabay noon ay tila ba merong kuryenteng dumaloy sa katawan ng dalaga. At hindi maiwasang makaramdam si Neri ng kaunting saya dahil ngayon niya lamang naramdaman ang ganoong klaseng kaginhawaan na matagal niya nang inaasam. At sa ilalim pa iyon ng mga bisig ni Don. Ito na ba ang simula ng pag-usbong ng kanilang pag-iibigan? Maaari nga bang mahulog si Neri sa best friend ng kanyang daddy? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.